Yan, good morning sa atin mga brother. Mukhang papasok na nga ang tagulan mga brother, kasi simula kahapon hanggang kaninang umaga ay umuulan, pero hindi naman tuloy-tuloy. Kahapon ng tanghali, tapos ngayong kaninang umaga ay malakas ang ulan. Kala nga natin di na titila. Buti naman at tumilat na pagbigyan ng ibang mga biyahero ngayong araw. Hudyat na siguro ito ng pagpasok ng tagulan ngayon, dahil ngayon nga ay Mayo na. Sa mga susunod na buwan papasok na rin ang mga bagyo. Kaya ingat palagi tayo sa ating mga biyahe mga brother, lalo sa panahon ng tag-ulan. Napapakadulas ng mga daanan, napapakadelikado. Lalo na yung mga konting ulan lang, yan talagang nakakapagpasimula ng aksidente, dahil napapakadulas ang daan lalo na yung mga asphaltong daan. Pag nabasa yan, talagang may kapupulutan tayo pag hindi tayo nag-iingat at nagmamadali tayo. Dapat ay tansyahin din natin yung mga dinadaanan natin, lalo kung mga hindi kabisado natin ang daanan. Huwag tayo masyadong harurot sa daanan. Kapain din natin, hindi yung basta-basta na lang tayo gumagamit ng daanan. Pag nagkaroon naman ng aksidente, tayo din ang masisisi. Pagkas muna nga tayo mga brother, hindi tayo sa Caltex. Tiwala na. Lintik na pag-ibig. Napakanta tayo dun Sana nga ang panahon natin sa maghapon ay paganyan-ganyan lang at hindi magbago. Baha ng San Pascual. Yan, napapakaluwag nga ng daanan dito mga brother. Sa portion ng San Pascual, kulang na lang siguro lagyan nila ng mga guhit, yung mga naghahati ng daanan, para hindi malito ang mga biyahero dito. Mga mamaya kinakain na pala nila yung kabilang lane. Napapakadelikado pagmumulang pa ng aksidente. Alam niyo mga brother, nung mga nakaraan nga, nung mga nakarang araw, ang daming mga nangyayaring aksidente sa daanan. Hindi natin nakakalungkot panoorin, nakakalungkot isipin. Sangkot ang mga 2-wheel, ang mga 4-wheel. Hindi na natin talaga alam mga panahon sa ngayon. Kaya ang baon na lang natin lagi tayo magdadasal sa umaga at magpapasalamat at hihingi siyempre ng gabay sa Panginoon sa araw-araw nating pagtatrabaho at pakikibaka sa buhay. Yun na lang siguro. Alam naman natin na ang Panginoon palaging andyan yan, nakikinig yan. Minsan nga lang nakakalimutan natin dahil sa sobrang kabisihan natin. Masyado na tayong nilalamon ng kamunduhan, ng bulok na sistema na naglilid sa atin para makalimutan ang pagdarasal at paghingi ng paumanhin sa Panginoon. Dapat kahit pagising sa umaga ay magpasalamat tayo sa isa na namang buhay at pinagkalooban na naman tayo ng isang araw. Tsaka higit sa lahat maging cool lang tayo sa daanan. Huwag tayong masyadong mainit ang ulo. Ang init na nga ng panahon, napapakainit pa rin ang ulo natin. Di lalo na tayong magkakagulo pag gano'n, kung sa ano nga parehas mainit kayo tapos magsasalpukan kayo, di talagang gulo ang mangyayari. Kaya payo ko sa mga biyahero dyan, mga 2 wheels o 4 wheels, respeto ang kailangan mga brother. Kung kailangan magbigay ng ilang segundo, magbigay tayo. Ilang segundo lang naman ang ating ibabawas sa ating mga biyahe, pagbigyan na natin. Huwag tayo masyado magmadali. Kung nagmamadali tayo, gumising tayo ng maaga sa ating pupuntahan. Hindi yung pagka na-late tayo, yung sarili lang na natin ang iniisip. Hindi natin iniisip yung ibang tao na makaperwisyo pa tayo sa iba. Kaya dapat agahan natin palagi. Hindi yung basta-basta sisingit. Kaya
pag nakakaramdam tayo ng hindi magandang pakiramdam sa ating pangangatawan, kasi tao lang tayo, napapagod, lalo na ngayon napapakainit, magpahinga muna tayo. Kung inaantok tayo, tumulog muna tayo. Kung mga driver tayo ng mga pampasahero, lalo na mga pampasaherong sasakyan, madami tayong obligasyon o responsibilidad sa ating mga pasahero, nabigyan sila ng isang safe at makauwi, maibaba natin sa kanilang mga tahanan ng ligtas at wala nangyayari sa kanila. Kaya bilang driver, napapakalaki ng responsibilidad natin sa kalye. Kaya pinagbigyan tayo ng LTO, binigyan tayo ng mga lisensya para tayo ay pagkatiwalaan ng LTO na maging maingat sa daanan. Kaya nga madaming mga exam sa LTO. Pero kung hindi ka dumaan sa mga exam sa LTO, sa mga seminar, sa mga training, talagang magiging kamote ka. Kaya hanggat maaari, i-apply natin yung mga natutunan natin sa mga seminar, sa mga training, sa mga exam, bago tayo makakuha ng lisensya sa LTO. Kung wala namang masama kung susundin natin yan, dahil yan ang ginawa talaga ng LTO para sa mga kaligtasan ng mga biyahero. Kaya hanggat maaari, sundin natin mga brother, wag tayo maging makasarili. Yung nagiging isip bata na tayo, na sarili na lang iniisip natin. At dun sa mga patuloy na sumusuporta sa atin mga brother, maraming salamat. Ipagpatuloy lang natin ating nasimulan. At ito na, may libangan lang natin. Kung tayo ay kumita dito, ay nagpapasalamat tayo. At sa mga solid sumusuporta sa atin, hanggang sa ngayon ay labis tayo nagpapasalamat sa inyo mga brother. Kung isa kang solid supporter mga brother, atin lang to ha. At nakaabot ka sa video na to, i-message mo sa akin, bawal mag-comment. Yan ang ating rules. Wag ka magko-comment sa comment section, kundi mag-message ka ng diretso kung sino yung unang makakapag-comment sa ating Facebook page. Titingnan natin sa inbox natin, siya, may pamerienda ako sa yung GCash mga brother. Kaya kung isang kang solid supporter at nakaabot ka sa video na to, ito lang yung konting pagpapasalamat ko sa iyo brother, kung sino ka man. Maraming salamat muli sa ating mga brother. Ride safe and keep safe to all. Mabuhay and God bless.